nakikinig sa Target on Air. Target on Air. Nako, balik ko tayo mga kaibigan dito po sa tinatalakay natin at mapalad po tayo dahil personal po tayong pinuntahan dito sa ating satellite studio ang butihing Provincial Director po ng Rizal PNP, si Police Colonel Felipe Maragon. Colonel, bati muna kayo sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon po sa lahat ng tumatangkilik at nakikinig po sa Target on Air ng DZME. Lalo-lalo po sa programa ni Karex sa Kayanong, no? Milyon-milyong sumusubaybay sa kanyang programa. Nako po, nakakataba naman ng puso, Colonel, at bago lumayo itong paksa natin at kamusta po kayo ngayon dito sa Rizal PPO? Well, we're doing good, no? At kaninang umaga ay katatapos lamang po na isinagawang caravan ng National Police Commission. Apa. At yung Napolcom provincial officer po ay nagkaroon ng turnover ceremony. Dahil nga yung dati naming Napolcom provincial officer ay malilipat na sa Laguna. Apa. At meron po tayong bagong Napolcom provincial officer sa ngalan ni Attorney MacLord Talamayan. Apa. At kamusta naman itong nilalatag niyong anti-drug campaign, anti-criminality campaign dito po sa Rizal PPO, dito sa Rizal Province? Well, with regards po sa ating kampanya laban sa kriminalidad at illegal na droga, ay we're gaining and yan po ay resulta ng mga tiwala at suporta po ng ating mga kababayan dito sa Rizal. Mula nung itinatag po natin yung ating mga programa. Apa. Lalo na po yung mga patrolya ng bayan at yung bumaba po tayo at nakisalamuha sa mga iba-ibang sektor ng lipunan, lalo na po ang ating mga local government units, ang ating mga stakeholders. Apa. At lahat po ng sektor. At bumaba ako, pati yung mga judges, prosecutors, even schools ay pinuntahan po natin yan at inilapit natin ang ating kapulisan. At ngayon po, yung resulta na po, we're gaining positive result, no, sa mga kampanya natin sa illegal na droga. Apa. At kriminalidad dito sa ating probinsya. Ang lalawigan po ng Rizal, bali ilang municipality po nasasakupan dito? Meron po tayong 14 na munisipalidad at bali dun sa 14 meron po tayong syudad, napakalaking syudad ng Antipolo. No? At itong nalalapit na po itong local at national election, yung preparation dun sa Comelec checkpoint, Comelec gunban, kumbaga nakikita ko pag nag-iikot kami, naandun po si Mamang Police at 24/7 po nag-checkpoint. Meron na po pa tayong datos dun sa mga Comelec gunban? Meron po tayong mga accomplishments na dahil sa inilatag nating Comelec checkpoint. Apa. At iba pang intervention para matulungan po natin yung ating Commission on Election. Ang inyong pong kapulisan ay bilang deputized agency ng Commission on Elections tuwing election ay may pinapatupad po tayong gun ban. Sa ilalim po ng gun ban, may mga naaresto na po tayong mga 33 na individuals at nakakonfiscate na rin po tayo ng may ibang klase ng baril mula po sa mga civilian at wala pa po tayong naitala, no, na nagba-violate sa sektor naman ng mga sundalo at mga pulis, no. Ibig sabihin yan ay aware po ang ating mga law enforcement agency, lalo na yung security sector, na ang pagdadala po ng baril ay tuwing dapat meron po tayong na-issue yung ating Comelec na Certificate of Authority. Lalong-lalo rin po yung mga kababayan natin na meron silang mga baril. Kailangan po yan, may issuance ang Comelec ng Certificate of Authority. Yung sinasabi nilang exemption. At dito naman po sa Rizal, kapag naman po election, hindi po kagaya sa ibang probinsya, may mga election hotspot. Dito po sa Rizal, kumbaga, parang ang election dito talagang tahimik yung mga magkakalaban. Tama po. Sa lahat po ng 189 na barangays ay wala po tayong naitala na election areas of concern. Ibig sabihin po ay normal ang situation at patuloy po yung sinasagawa nating risk and threat assessment. No? At maraming mga programa na nailatag din ng aming regional director, si Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas,
ito po yung meron tayong liaison team sa ating mga kandidato, no? Lahat po Apa. ng mga kandidato natin ay may liaison team po kami, either through SMS, through face-to-face engagement, para malaman po yung mga concerns ng mga ating mga kandidato. At kung may mga activities, events, ay kailangan po na monitor po natin yan para pwede tayong magsagawa o magbigay ng police assistance. Lalong-lalo na po ngayong campaign period ng national candidates, no, mga senator at party list. Kapag po paborito nila yung Rizal na puntahan, so kailangan na i-secure din natin sila. Public safety assistance na binibigay natin, no. Isa po 'yan sa mga hospitality na binibigay po ng kapulisan ng Rizal. At kamakailan yata yung tumatakbo senador na si Congressman Rodante Marcoleta bumisita yata dito sa Rizal. Tama po, sa bumisita Inares. po sa ating Kapitolyo at yun nga ay nandun siya at lahat po ng mga kandidato na pumupunta sa ating lalawigan ay expect po na meron tayong hospitality na binibigay. Apo, at maiba naman tayo, Colonel, at ito naman ay napakagandang pakikipagdialogo ng ating kapulisan, yung ugnayan sa barangay. Napakalaking tulong na ito po ba tuloy-tuloy pa rin ginagawa ng Rizal PPO? Tama po, no, tuloy-tuloy po yung sinasagawa nating ugnayan o engagement sa ating mga sektor, lalong-lalo na sa mga grassroots, lalo na sa mga barangay, sa sitios. Ngayong umaga nga lang binisita po ako ng mga ating mga kapatid na ng mga IPs. At ako'y naman natutuwa, no, at dinala ko sila doon sa aking opisina at napag-usapan namin kung paano po makatulong ang ating kapulisan. Dahil doon lalo na diyan sa barangay ng Daraitan, Tanay, no. Ngayong summer ay dinadagsa po ang ating bayan o ang ating probinsya ng mga turista. Lalong-lalo na po pag mga weekends and holidays. So paboritong tourist destination ng ating mga kababayan na malalapit, lalo na dito sa neighboring cities ng Metro Manila, ay pumupunta po dito sa ating probinsya ng Rizal. Dahil nga magsa-summer vacation na, at na-enjoy nila yung kagandahan ng ating probinsya dito sa Rizal. Opo, at nabanggit nyo yung Tanay, kumbaga number 1 na sa sektor ng turismo. Maiba tayo, Colonel, yung dun sa Marilaki Highway, di ba kamakailan nag-trending yun? At kay Payata personal pumunta doon para mag-conduct ng checkpoint. Ano nabalita doon sa mga pasaway ng mga motorista? Tama po, no, tayo nagpapasalamat sa ating mga partner agencies at ibang sektor na nagtulungan para mapanatili yung Marilaki Highway na isang road safety zone. No? Nakamit po natin yan dahil 24/7 ay binabantayan po natin yan para ma-implement yung disiplina ng paggamit ng kalsada at paggamit ng mga vehicle. Importante po yun. Ang tanggapan ni Governor Nina Inares, bali, kamusta po ang binibigay na tulong sa ating kapulisan? Kumbaga, ang bawat mayor kasi, yung kailangan yung tulong ng local sa PNP para mapabilis sinasabing operation ng ating kapulisan. Tama po, no, ang ating ang leadership po ng probinsya ng Rizal ay napaka-supportive po sa kanilang sa ating mga kapulisan, lalo sa probinsya ng Police Provincial Office. At lahat po ng programa, in fact, yung ating sinagawang mga youth summit, the first of its kind na youth summit dito sa probinsya ay dahil din po yun sa tulong ng ating probinsya. At nababalitaan natin, Colonel, kumbaga sa mga iba't ibang probinsya, may mga kumakalat sa mga social media, yung mga PNP mass resignation. Dito po ba sa Rizal may mga napapaulot po bang ganon? Kasi naglipanan ngayon ng mga fake news. Kaya minsan, nalilin lang si Juan de la Cruz. Paano po binabantayan ng ating kapulisan yung mga ganon? Tama po, no. May mga naririnig nga tayo ganyan, pero nire-repost nila kasi yung I think 2 years ago ay nagkaroon nga ng courtesy resignation yung mga matataas na opisyal ng PNP, no, mga colonel pataas, no. But nire-repost nila, so parang lumalabas nagre-resign yung mga pulisan. Hindi po totoo 'yun. In fact, kami po dito sa Rizal ay intact and dahil nga sa mandato natin sumunod at talagang magpatupad po tayo ng
mga batas at Apa. sumunod po sa mga alituntunin. Ibig sabihin, sir, may mga namomonitor kayo, mga previous, mga last mga resignation, ina-upload. Ina-upload po yun, nire-repost. Katulad po sa Marilaki, no? Yung mga nagba-viral ay nire-repost din nila. Apa. Dahil tahimik na nga yung Marilaki. Ito naman kasi ay gawain ng mga vloggers at content creators. Dapa. Gusto lang nilang mag-viral o siyempre lumakas. Mm. Mag-trending yung kanilang pinopost ay yun nga, nire-repost nila yung mga ganong bagay. Opo, at nagkakaroon po kasi ng kalituhan minsan. Minsan Tama may po. tatawag sa amin, tinatanong gaano katotoo po yan. Napaka-aktibo siguro ng inyong cybercrime ng ating kapulisan dito sa Rizal PPO para talagang bantayan. Tama po, lahat po yan ng mga namomonitor natin sa social media ay validate natin yan sa ating Rizal anti-cybercrime team. Mhm. No, meron po tayong dedicated na anti-cybercrime team na kasama po yan sa kanilang sinasagawang cyber patrolling. Apa. At marami na po tayong nakasuhan ng mga ganyan nag-spread ng mga fake news, Mhm. no? So pakiusap ko po sa ating mga kababayan ay wag basta-basta po mag-share ng mga ganong fake news, no? Delikado po 'yan at nami-misinform yung ating mga kababayan. Apa. Sa population na naman po ng Rizal, bali sapat naman po ba yung puwersa ng ating kapulisan kumbaga para bantayan yung ating kumbaga mapanatili yung peace and order, kumbaga kaya. Well, so far hindi problema yung hindi issue yung strength, no? The best we can do is paano natin ma-address o marespondehan lahat mga issues, concerns, challenges, no? Actually, kung talagang susumahin mo ay maliit lamang ang bilang ng kapulisan dito sa Rizal as compared to other provinces, no? Apa. Mhm. Meron po tayong 1:2,200, no? As compared to other provinces na meron silang 1:1,500, Mhm. no? Pero sa akin yan ay hindi problema dahil we're doing the extra mile, no? Apa. We're going the extra mile at kaya nga may mga programa tayo na ang crime prevention and crime solution ay hindi lamang po yan sa ating inyong kapulisan, kundi sama-sama po yan lahat ng sektor ng community. Apo, at kagandahan dito sa Rizal, napakatahimik. Kaya yung mga investor, mga negosyante, talagang naiinganyo nilang magnegosyo dito dahil mababa ang krimen. Ano to, sir? Kumbaga mine-maintain nyo na kailangan si mamang polis nakikita sa kalye, nagbabantay sa mga checkpoint, sa mga, lalo na po dun sa mga lugar. Tama po Kagaya yan, po dyan Karex. sa San Mateo, sa Montalban. Tama po, no? Yung mga strategic location ay na-identify natin kung saan talaga kailangan yung presence ng pulis. At dito lang po sa Rizal, no, malalaki po yung ating mga vital infrastructure, no? Apa. Nandito po yung ating Wawa Dam Mhm. at yung ongoing construction ng Kaliwa Dam, no? Na ito ay magpo-provide ng malaking tulong, no, to address yung water security, Mhm. ng kinakailangang tubig ng ating mga kababayan lalo na sa Metro Manila. Apa. Mhm. At kagaya naman po dun sa nabanggit natin kanina, kumbaga balikan ko lang, pagdating po dun sa mga barangay, may mga datos na ba pagdating po dun sa mga drug clear? Alam naman natin, ang PDEA, ang PNP, ang barangay, kumbaga magkakatuwang po yan. Tama Dito po po. sa Rizal po. Dito po sa Rizal, 75 to 80% po ay drug cleared, mga barangays. Mhm. At tuloy-tuloy po yan at kasakatuwang din natin dyan yung ating Barangay Anti-Drug Abuse Council, Apa. no? Dahil sila mismo yung nagmamanage ng mga anti-drug campaign sa barangay, supported by our law enforcement community like the PDEA and the PNP. So almost, no, nagiging maganda yung datos natin. Sabi ko nga 75 to 80% na po ng barangay ay drug cleared. Tuloy-tuloy po yung kampanya natin. Sabi ko nga ang problema sa droga ay kailangan natin kaya natin ma-resolve yan pag magtulungan yung ating mga community Apa. at iba-ibang sektor, lalo na yung mga media sector din malaking bagay, no, lalo na sa awareness against illegal drugs, yung mga community, yung mga schools, kailangan din natin yan para habang maaga pa yung ating mga kabataan ay matuto na sa at mapalayo, no, dito sa magiging epekto
masamang epekto po ng paggamit ng illegal na droga. At ang national government naman, pagdating naman sa LGU, may mga binibigay naman na support yan doon sa mga drug user surrender, di ba po, Colonel? Tama po, no, yung mga LG like rehabilitation. Kung kinakailangan na may medical consultation, psychological, and of course yung rehabilitation. Napaka-importante po yun. Opo, at kagaya po doon sa mga test na nabibigyan sila. Livelihood program. Training, mga small and medium enterprises, yung pag-uumpisa ng mga negosyo. Kailangan may mga trabaho, kailangan natin yan ng mga intervention para mapalayo po yung isipan ng ating kababayan sa paggamit ng mga pinagbabawal na gamot. Apo, at kayo, sir, pag nag-iikot dito sa Rizal, nung araw pagka sinabing mamang polis, medyo nandun yung takot at pangamba ng ilang mga kababayan natin. Kayo, paano nyo po ipinapadama na si mamang polis, katuwang ng ating mga kababayan, na lumapit lang na andito kami para tumulong? Tama po, no. The first thing na ginagawa namin, no, since I assumed as a provincial director, yung how to gain public trust. Apa. Kasi pag naumpisahan natin yan, ay susunod na dyan yung mga pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor, no, sa ating kapulisan. Kaya napaka-importante po yun, yung mapalapit kami. Meron pa nga kaming programa na inilunsad dito, yung Music Diplomacy Initiative. Apa. No? It's one way of bringing closer the police through music. Dahil ako po'y naniniwala bilang isang individual na ang musika po, no, kahit anong estado mo sa buhay, ikaw man ay mahirap, ikaw man ay mayaman, Apa. ikaw man ay bata, matanda, kabataan, no, ikaw ba'y nasa media, no, ikaw pulis, sa musika po tayo ay madaling magkaintindihan dyan. Apo, at kumbaga namamonitor ko sa mga social media ng Rizal PPO, kumbaga darling of the press kayo, napakadali niyong kausapin, malapit ang loob niyo sa mga hanay ng media, kaya yung kumbaga tuloy-tuloy yung activity at nalalaman agad ng taong bayan yung accomplishment ng PNP, napakalaking bagay kasi yun eh. Yung nababalitaan na may mga nahuhuli mga drug user surrender, yung mga wanted person. Pagdating po dun sa mga wanted person, may mga datos sa po ba tayo? Yung mga nagtatago sa batas. Na minsan may mga pagkakataon na nakuha akong datos, nakukuha ng police clearance, tapos matagal siya nagtago sa batas. Na-trace nyo, nahuli nyo yung kernel eh. Tama po, no? Dahil yan po sa ating National Police Clearance System. No? Yun ang kagandahan, yun ang advantage po ng database ng Philippine National Police dahil halos lahat or almost all places, localities ay may police. Apa. May police station, kaya yung mga ganong insidente, yung mga ganong record, criminal record ay na-upload yan sa database ng police. Kaya pag may mga wanted person, may hit, ay madali na lang, no? Kahit saan ka pumunta, from Apari to Holo. Nate-trace ka agad yun, sir. Yan. Meron pa nga kaming mga experience na mga wanted person as far as Samar, Leyte, Davao ay na-aresto natin dito sa Rizal. Pagka ganun kalayo, sir, paano yun? Ang pulis natin pupunta pa doon para makipagtulungan? I-coordinate po natin yan sa court of origin kung sino yung nag-issue ng warrant. No? At kung sinabi ng korte na dyan lang makulong, dito lang muna makulong sa amin dito. Bago ibiyahe. No? Pwede namang through virtual silang iharap doon sa korte ng court of origin. Apo, at kagaya dito sa Comelec checkpoint, kumbaga balikan lang natin sa Comelec gun ban, ano po yung pinaka-proper po nung kapag na-checkpoint po para yung iba po may idea? Well, yung mga Comelec checkpoints, yung location po niyan ay napaka-importante at nire-report po natin yan sa Comelec mismo. At nakapublish yan po doon sa opisina ng Comelec at sa police station. Kung saan mismo yung mga Comelec checkpoint. Kailangan po officer-led, isang official po ang nagli-lead. Kung wala pong available na official, yung pinaka-ranking na non-commission officer, no? Na pwede pong mag-lead ng checkpoint, kailangan well-lighted. No? Kitang-kita ng ating mga motorista at mga pedestrian. May mga signages tayo, no? Habang papalapit ka sa Comelec checkpoint ay nakalagay doon na slow down. 20 meters ahead may Comelec checkpoint. At pagdating mo naman doon, stop.
pwede nating ang amin lang pakiusap sa ating mga kababayan kapag nandun po kayo sa Comelec checkpoint ay maki-cooperate dahil lahat naman yan ay para sa ating kaligtasan. Apo, hindi po So, pwedeng buksan. I-roll down lang yung inyong window, Mhm. iilaw yung cabin lights at patayin mo naman yung ating mga yung harapang ilaw ng mga kotse para hindi naman masilaw yung Apo. ating mga personnel. At wag po kayong mag-alala, ay virtual search lamang po ang ginagawa ng ating kapulisan. Bawal po maghalughog, no? At nakalagay po mismo doon sa signages ang number ng Comelec officer or yung chief of police. Kung meron po kayong reklamo, itawag nyo. Apo, Yan yung purpose ng mga signages. Apo, kumbaga hindi sila maiilang. Opo, at wag pong ang aming policy is wag masyadong yung tatagalan yung pagkakandak ng search. Hangga't maaari po ay wag nating maabala yung ating mga motorista, yung ating mga kababayan. Apo, dito po sa Rizal, may mga nahuli na ba ng mga government official? Kasi may mga ilang province na monitor namin. Dito naman behave dito sa Rizal, yun ang kagandahan, no, lahat kasi aware sila na kaya wala pa kaming na-apprehend na mga involving government officials. At ang kagandahan dito, nabanggit na nga natin kanina na ang election dito parang hindi nararamdaman yung init, yung tension. Kaya napaka-safe kapag kahit kagaya nyo, PD ng Rizal, para bang konting trabaho pero naandun pa rin yung higpit, hindi kagaya sa iba. Talagang 24/7, talagang naandun yung bakbakan, yung rido. Dito sa Rizal po. Well, ang maganda dito yung kultura at saka yung respeto sa bawat isa. So nakita ko yun at yun ang magandang nangyari dito sa mga political leaders dito sa Rizal ay wala pong ganong mga parang intense political rivalry. Meron man siguro galit lang siya or nag-asaran lang, Parang pambarangay. pangkulitan lang siguro, but at the end of the day ay Okay na maayos kaagad. naman. Kaya napakaganda, kumbaga safe at tahimik dito sa Rizal PPO. At may mga programa rin tayo, yung Unity Walk, Interfaith Rally, at yung nandun yung mga both parties, no, mga kabilang partido nandun at may pirmahan din, no, yung signing ng for a safe and peaceful election. At nakikibahagi naman. maraming pumunta doon sa signing covenant na Tama po, talagang ipinadama nila yung katahimikan, kaayusan itong eleksyon. Tama po, covenant signing, no, dahil wala tayong mapapala po pag tayo magkasakitan, maglaban-laban. Ang kawawa dyan yung ating mga constituents, yung ating mga kababayan na nag-expect ng ating serbisyo. At meron direktiba si General Lucas, yung ating regional director sa Region 4A, yung regarding po dun sa mga anti-gambling operation. Nakikita ko sa social media nyo, napaka-aktibo na manghuli ng ating kapulisan. Ito po ba'y tuloy-tuloy na sinasagawa po, Tama Colonel? po, no, yung campaign naman natin sa illegal gambling ay tuloy-tuloy po yan. In fact, recently, kahapon, no, may 5 operation atang isinagawa yung iba't ibang municipal police station. Apa. At may mga gambling din na online na tumatawid, no, from NCR at dito tumatawid, but of course, nahuhuli po natin dahil nga rin sa mga tips na nakukuha natin sa ating mga kababayan. Yung binabanggit nyo, yung ba yung mga online gambling, yung mga nasa cellphone? Nasa cellphone po, no, yung mga ganun. Kagaya po dito, tumatakbo dito sa Rizal, di ba po yung STL? Opo. May mga ilang namomonitor kami, yung STL parang ibinubukis kasi malaki nawawala sa PCSO. Tama po. Kaya yun nga, yung yung tuloy-tuloy yung coordination natin sa mga STL, no? Apa. PCSO, at sila mismo ang nagbibigay ng mga tips kung sino po yung mga personalities yun na tumatawid dito sa Rizal at yun nga nagpapataya ng mga ganyang online gambling. Pagdating po sa ganun, kumbaga napaka-aktibo ng ating kapulisan para po mahuli po yun. Tama po. Pag may mga reports naman, yun nga ang kagandahan dito. Pag may mga nare-receive tayo mga reports, pagbigay alam lang po sa atin, no? At lahat naman po ay ina-actionan natin, no? Lalong-lalo na dyan sa mga illegal gambling,
sabi ko nga, we're gaining grounds lalo na sa ating kampanya sa illegal drugs and criminality. Itong preparation natin, March 28 na yung local. Tama, March 28 ng ating mga local candidates at yun namang mga national, tuloy-tuloy pa rin hanggang May 12 yung election na yan. Mhm. At nabanggit na nga natin kanina, kumbagay magiging safe at tahimik itong election, pero naandun pa rin yung paghahanda natin para i-monitor. Dahil hindi pa rin natin maiiwasan. Ang problema dito, Colonel, yung mga leader kasi. Pero pagdating sa mga magkakalaban, dito kasi alam naman natin, pagka sinabing Rizal, nag-uusap-usap na lang yung ibang mga kandidato. Doon sa Montalban ba, sir, yung, yung pinadlock ba yung isang office yata ng isang congressman? Nakarating ba sa inyo yun? Nakarating po yung report sa akin na yun at yun nga ay humihingi ng report yung isang partido doon. Mhm. So far, ayun ang nag-ano dyan is ang ating pagkakalam ko is munisipyo mismo Apa. ng Rodriguez. Parang doon lang yata medyo merong tension ng konti, yung kalaban ng congressman. Tension. And so far, sana ano naman yan at malayo sa ganong expect natin na maging maayos pa rin. Ano yun, yung satellite office ni Kong Nograles, yung ba yung pinadlock o yung district office o ano? I think satellite office, no? Ang nakuha kong report sa Chief of Police ng Rodriguez. Yung San Mateo at Rodriguez Rizal, nung ako'y nagko-cover dito sa Rizal, dyan talagang ang polis dyan, kumbaga mataas ang krimen niyan dahil gawa ng tawid na sa batasan sa Metro Manila eh. Yung ang experience namin, no, dito sa Rizal, lalo na dyan sa Rodriguez, San Mateo, dito naman Taytay and Antipolo. Apa. Dahil nga yung border siya ng mga neighboring cities ng Metro Manila. Kumbaga yung checkpoint natin doon mas marami ron sa pagitan doon kumpara dito sa Morong, Angono, walang ganong krimen diyan. Well, maganda nga diyan yung coordination natin sa mga hepe naman, no? Lalo na hepe ng Pasig, hepe ng Marikina, Apa. hepe ng Taguig, Pateros, yung station commander dyan sa Quezon City, and as far as San Jose del Monte ng Bulacan. Kasi yung ating Rodriguez, no, ay yung barangay Makabud dyan, ay Apa. boundary na po yan ng San Jose del Monte. Di ba sir, may mga napapaulat dyan yung mga makakaliwang grupo dyan sa part ng Rodriguez Rizal na yan. Ito pa ba'y namomonitor ng ating kapulisan? Tama po, no. Yan naman ay sa pakikipagtulungan ng ating mga sundalo, sa ating mga sundalo, dahil may mga outpost sila diyan, no. May mga KA, kumbaga civilian auxiliary na naka-deploy diyan. Kasama natin diyan yung 88th Infantry Battalion naman ng Philippine Army. Doon sa mga na-monitor nyo, meron na po bang nagbalik loob sa ating gobyerno? Dahil yung San Mateo, Rodriguez Rizal, yung parts ng Kalawis dyan sa Antipolo, nung ako'y na-assign dyan sa Hilltop, yung pangkaraniwan minomonitor namin eh. Kumbaga pag may mga operation, nasasama kami dyan. Bali sa ngayon po, kamusta na po? Well, may mga nagbabalik loob na po sa ating gobyerno, lalo na yung programa nating ICLIP. Meron ding mga sumuko na sa ating mga sundalo. Apa. Iba pa po yung sumuko naman sa ating mga kapulisan. No? Almost every month po ay may bumababa. Sa pag-upo nyo bilang director dito sa Rizal, ano yung pinaka-big accomplishment yun na masasabi na ito yung ginawa namin? Well, dito sa Rizal, sa katunayan po at para ipaalam natin sa ating mga kababayan, no? Last September ay nai-declare na pong stable internal peace security po ang lalawigan ng Rizal. Ibig sabihin po, insurgency free. Apa. No? Insurgency free. So yung mga sinasagawa ng ating mga kapatid na nasa yung mga kakaliwa, lalo na yung mga New People's Army, no? Matagal na pong walang ganun na may pinapatay na ambush, no? Wala na pong ganun. May mga mangingilan-ngilan lang na mga sightings dito na tumatawid, no? Tumatawid sa ating probinsya papuntang Quezon, papunta namang Bulacan or Aurora province. Dahil nga itong mga bundok natin ng Sierra Madre ay yan po madalas dyan sila dumadaan. Opo, at kapag ka nalalapit na eleksyon, yung mga text scam na kumakalat, sir, nakarating sa inyo yung permit to campaign
dun sa mga makakaliwang grupo na minsan nakakatanggap kami yun pinapasa sa amin ng mga kandidato na kailangan magbigay ka dito dahil may mga ganito. Hindi na po, lumang tugtugin na po yung mga permit to campaign na permit to win, no? Minsan may mga ganun, no? Na maalala ko nung mga kapitan, major pa. Kapa. Ayan po yung mga talk of the town, una. Pero ngayon po ay nagbabago na yung situation. Huwag na po tayong magpapaniwala dyan sa mga permit to campaign, permit to win, no? Hindi po totoo yan. At yan ay maliwanag na extortion activities lang. Apo, ang kagandahan kasi ngayon yung technology. Nate-trace ka agad, kagaya nung pagdating sa mga social media. May mga team po tayo sa mga cybercrime na nagpapanggap na ganito. Napakabilis na nahuhuli ka agad. Tama po, no? Actually, yan nga yung mga challenge ngayon. Maraming gumagamit ng mga pangalan, no? May mga kumakalat. Minsan may mga gumagamit din ng pangalan ko, no? Yan talaga yung gawain ng mga scammer, no? Kaya pag makareceive po kayo na ginagamit po ang opisina ng provincial director ng Rizal Police ay wag ko kayong tumawag po kayo kagad sa amin o sa station, itawag nyo. I-verify nyo kung totoo yun. Paano nagagamit? Nahahack sir mismo yung private messenger nyo, number nyo? Hindi naman po. Yung may mga number sila at sinasabi nila si PD ito, no? At nanghihingi daw ng mga bigas, whatsoever. So hindi po gawain po 'yan ng isang pulis, no? Pag mayroon kayong nare-receive na ganyang mga mensahe, ay hindi po ako 'yan. No? At unang-una hindi po ako nanghihingi ng bigas. May mga minsan nagpapa-catering pa. Magpadala kayo dito ng catering, tumawag sa Kapitolyo. So tumawag sa akin yung Kapitolyo. PD, nagpapa-catering ka ba? Hindi po ma'am, nandito lang kami sa Rizal PPO. Ayun nga, yung number na yun ay hindi sa akin. No? Malakas naman ang loob, sir. Bali, na-trace ba hindi natin? Hindi lang po ako, no? Pati yung mga ibang PD sa Bulacan, as far as Nueva Ecija, yun nga. Kumbaga, sir, naka-organize yung talagang scam nila. Well, anong pina-trace namin is yung number na yun ay nasa Catanduanes. Ang layo. Ang layo. Parang nung araw, sir, nung nakasign ako dyan sa Hilltop, nung media press corps kami dyan, may isang number na nagpapanggap, taga-Krami, ganun din. Na lahat ng klase ng gambling sa Rizal, ipasasara niya. Kaya nga, nung malala ko yan, no, pag may umupong Chief PNP, ayun nga, maraming text message na si Chief PNP daw, ay mga ganun, dahil ginagamit nga. Nagte-take advantage. So, sa ating mga kababayan, awareness, pag may naka-receive tayong mga ganyang mensahe wag ko tayong basta-basta magtiwala. Paano sir na-detect yan, yung ganun? Kung nagpapalit-palit ng number, Viber, Messenger? Well, nakiki-coordinate tayo sa mga telcos. Unang-una dahil registered na supposed to be yung ating mga mobile numbers. Apa. Pero mayroon pa ring mga sindikato na yun nga, nakakalusot. Sila ng mga SIM card at yung nga nakakalusot, nalulusutan nila yung registration system ng National Telecommunication Communication. Talagang napaka-eksperto po nila, no? Nako, sir, at kami nagpapasalamat po sa oras na binigay nyo dito sa aming live guest studio. Baka meron kayong panawagan sa ating mga kababayan dito sa Rizal. Nitong nalalapit na itong March 28, ito yung start ng campaign ng local election. Well, ang pakiusap lang po natin sa ating mga kababayan, no? Lalong-lalo na yung mga supporters ng ating mga local candidates. Yan, minsan kasi dyan nag-uumpisa yung mga supporters nag-aasaran, nagkakantsawan. Minsan sila pa yung mainit. No? Wag po tayong padadala, no? At sa mga ganun at yun nga, kung may mga makikita po kayong anything out of the ordinary, alam nyo kagad po sa inyong kapulisan, no? O tumawag kayo dito rin sa DCME. No, para salamat. may coordinate din sa atin kagad ni Carex, ano? Yun nga, Carex, yan nga, kailangan natin yung tulong, yung feedback, mga mechanism sa ating mga kababayan. Dito sa Rizal, I assure you na tuloy-tuloy po yung ating ginagawang trabaho sa pagbibigay serbisyo sa ating mga Rizalenyo. At Colonel, siguro magre-request kami kung mamarapati nyo, ibabalik namin yung segment po namin ng Oras ng Polis
nabigyan natin ng pagkakataon na magkaroon ng kredito yung mga bawat hepe sa ating municipality na igegest po namin dito. Tama, maganda yan. At para mas lalo nating maipaabot pa kung ano yung mga ginagawa ng yung kapulisan at makapagkuha din tayo ng mga feedback sa ating kababayan kung meron pang nais silang ipaabot sa kanilang Philippine National Police. Apo, at kumbaga magkaroon naman ng accomplishment yung mga ginagawa ng mga ating bawat kapulisan. Kumbaga nakikita ko na talagang sila po nasa kalye, nagtatrabaho, yung mga mamang polis at yung presensya po nila para bumaba ang krimen dito sa Rizal PNP o dito sa Rizal Province po. Colonel, salamat po sa pagkakataon. Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air.